Transparency, accountability, peace and security. Ito ang ibinabandera ng grupong nasa likod ng hakbang ng Maisog. Bunsod nga ng kaliwat ka ng problema na kinakaharap ngayon ng bansa ay nabuo ang TAPS Coalition. Layo ng grupo na ipaabot sa kasalukuyang administrasyon ang hinaing ng taong bayan gaya na lang ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, mababang pasahod, umano'y korupsyon sa iba't ibang sangay ng gobyerno at maging ang mariin nilang pagtutol sa pagbabago ng saligang batas. Kaya naman nagsasagawa ng mapayapang kilos protesta ang grupo ng Maisog para maiparating sa pamahalaan ang kanilang sentimiento. Yun nga lang, ang sanay malayang pagtitipon-tipon at pagpapahayag ng saloobin sa gobyerno ay tila ipinagkait ng kasalukuyang administrasyon. Marami kasi sa mga inorganisang peace rally ng Maisog ang hindi natuloy dahil sa panggigipit. Gaya na lang sa Bustos, Bulacan, kung saan sa mismong araw ng rally ay binawi ang kontrata sa pagpapagamit ng venue. Sa Dumaguete City, Negros Oriental naman, ay biglang ipinasara ang Freedom Park sa tapat ng Kapitolyo, ngunit hindi nagpatinag ang TAPS at itinuloy pa rin ang rally sa katabing Freedom Park nito. Sa naturang rally din, ay pinuna ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anyay ginagawang paglabag ng administrasyon sa Bill of Rights dahil sa pagsikil ng mga pwesto sa malayang pagpapahayag. Pagdating sa Tacloban City, ay nagmistula namang parking lot ang pagdarausan ng aktibidad. Ayaw ng mga tutol sa peace rally na matuloy ito, kaya pinaradahan nila ito ng maraming sasakyan. Ang panggigipit naman na ito ng pamahalaan ang mas nagbigay ng lakas ng loob sa hakbang ng Maisog upang ituloy ang kanilang panawagan sa gobyerno. Alam mo, itong Maisog, let me be very clear and clear. Itong hakbang Maisog does not call for the ouster of the President Marcos. It does not call for his resignation. It is not against anybody. Ito lang yung sentimento. Alam mo, sa totoo lang, lahat administration, without exception, may pagkakamali talaga yan. So these are the things that pagka hindi talaga, mahirap ngayon magsalita hindi lumalabas. Kasi kayo, do not be offended. Pati kayo. Yung freedom of the press, wala yan. It does not exist today because kontrolado. Censored. So, kami naman, gusto kami mag-rally, pero kung ayaw magbigay ng permit, hindi kami magpilit-pilit. Ang amin lang kasi, sabihin lang namin sa taong bayan, yung hindi lumalabas sa media. Samantala, may paglilinaw naman ng dating Pangulo hinggil sa Maisog. Maisog is a group of, ano yan it's not me actually. Maisog is not me and me is not Maisog. Iba yan, may ibang mga ibang tao yan. Brainchild nila yan. Matapos ang matagumpay na peace rally sa Angeles City, Pampanga kamakailan, ay sinundan ito ng National Day of Protest nitong Linggo, June 30. Pangunahing venue nito ay sa SB Park sa Quezon City para sa mga taga Metro Manila, Cebu City naman sa Visayas at Los Amigos Gymnasium sa Davao City na dinaluhan ng libo-libo nating mga kababayan. Sa bayan ding isinagawa ang peace rally sa Cagayan de Oro City, Cotabato City sa Barm, Bukidnon, Hingoog City, Mati City, Governor Generoso, Tandag City, Surigao City, Butuan City at Zamboanga del Sur sa Mindanao. Nagkaroon din ng pagtitipon sa Dumaguete City sa Negros at Caloocan City, Taytay Rizal, Pampanga, Aurora at Zambales sa Luzon. So isa sa isinisigaw ng Rizaleños ay ang no to proxy war. Dahil tinitingnan namin at aming binabalanse ang bawat mamayan dito sa aming probinsya
dahil nakikita namin na kami ay tahimik na probinsya rito. Nakikita nyo naman, ayaw namin sa gera, no to proxy war, number 1. Siyempre, unang-una, kawawa yung mga salinlahi natin, no? Especially yung mga kabataan at yung mga mamamayang Pilipino na nais ng totoong pagbabago. Bukod sa aktibidad sa Pilipinas, mayroon ding isinagawang Maisog Peace Rally ang mga kababayan natin sa Hong Kong, Japan at Vienna, Austria. Kabilang naman sa mga naging aktibidad sa National Day of Protest, bukod sa mga mensahe ng ilang personalidad ay walking, motorcade, caravan at candle lighting. Ilan sa panawagan ng ating mga kababayan ang pagbibigay ng totoo at pangmatagalang solusyon sa mga problema ng bansa at hindi lang yung bastang band-aid solution tulad ng nahihiligang paayuda ng Marcos administration. Sa huli, naging matiwasay ang isinagawang National Day of Protest sa iba't ibang bahagi ng bansa maging sa abroad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.